Ayun, bago tayo umalis, tanong tayo sa mga kaibigan natin na meron ng motor. Siyempre, based on their experience, ano ba yung naging mga consideration nila bago sila mag-decide na bumili ng motor? Una kong tatawagan yung tropa natin. Yes, boss idol. Idol naman. Pre, may survey lang ako. Tanong ko sa'yo, ilan ang motor mo ngayon? Ano ba? Ngayon, nagbawas na ako eh. Sa mga 5, 3, 4, 5. 5? Kung bibili ako, okay ba Vespa? Okay ba Vespa? Bili ka na ng Vespa, pangarap ko naman yung Vespa. Para makasakay naman ako sa Vespa. Value for money ba yun o ano? Oo, kasi maganda ano niyan. Hindi yan mabilis bumaba yung yung value. Yung presyo niya, hindi kagaya. Kaya nga pinagbebenta ko na yung iba. Lalo yung ADB ko nga, yung malaki. Binenta ko na kasi biglang nakita ko pabagsak na yung presyo, binenta ko na. Okay. Sige. Mataas pa yung presyo. Nagka-survey ako para sa sa YouTube. Post ko to Vespa puti. Vespang puti. Vespang puti. Sige. Yes. Pag kasing big time mo na ako, pwede na siguro. Alright, thank you. Micho. Ingat. Micho. Bye-bye. Isa pa. Par. Busy ka? Hindi naman. May motor ka, di ba? Meron, sir. Anong opinion mo kapag bibili ako ng Vespa? Ilang cc yan? Hindi ko alam yung entry level lang. 200? Okay yan, goods yan. Bakit mo nasabi? 200cc yan, Vespa yan eh. Oo nga kakausap lang namin eh. Okay din daw. Diba? Sabi niya nga okay, puti daw, puti eh. Pangarap namin yan eh. So okay yung Vespa? Okay. Long term ba? Pang long term? Siyempre. For keeps na? Hindi pa bumababa value niyan. Sige, wala pa ako nun eh. Pag naging kasing big time niya na ako, pre. Gumaganon pa. Sige boss, Okay, thank you. Ingat ha. Thank you. Okay, ingat. Bye. So yun, kaibigan natin yung nagsuggest na okay yung Vespa. Sige, tignan natin. See you later. Ayan, on na ba? On na. Alright, nasa kalsada na naman tayo. So pag nasa kalsada tayo, alam niyo na yung gagawin natin. So, last night kasi, meron akong nakausap na kaibigan. So, sabi sa akin, pre, ang taas na naman ng presyo ng gasolina. Ang taas na naman ng presyo ng diesel. Di ko nga alam kung paano ako magtitipid na. Sabi niya, meron ka bang alam na alternative na pwede natin gawin para makatipid tayo sa expenses natin for transportation? So, napag-usapan namin and we're considering na bakit hindi kaya natin i-consider na mag-invest din sa motorcycle. So, yun. Yung kwentuhan namin, umabot hanggang sa mga brand. So, meron kami mga brand na nilist down and one of the brands na na-consider namin, ba't hindi natin explore yung Vespa? So, nagtanong din kami sa mga kaibigan namin na meron ng Vespa and kinonsider nga, of course, naging bias sila dun sa naging bias sila sa question nila kasi they own Vespa na eh. Pero sabi nila, no, just check it, go to the nearest showroom and explore kung talagang fit sa'yo yung Vespa na brand when it comes to motorcycle. Then, bago ako pumunta doon, of course, ginawa naman namin yung aming assignment. So, nag-consider naman kami ng mga factors kung bakit kailangan namin ng motor. So, number one consideration, sinulat ko na para hindi ako mawala. Use and ergonomics. So, dapat i-evaluate mo yung model. Kasi each model, meron siyang different benefit. So, dapat pala, kailangan i-consider mo rin. Parang sasakyan, pag nag-purchase ka ng sasakyan, kailangan mo ba ng sedan, kailangan mo ba ng SUV, at kailangan mo ba ng pickup. So, depende sa paggagamitan mo. Pangalawa, budget and cost. So, magkano ba yung kaya mong i-shell out? Kung installment yan, hanggang saan yung ceiling? So, hanggang saan yung kaya mo na pang installment and saan ba? In-house ba or bank financing? Yun yung pangalawa. Yung pangatlo na napag-usapan namin, dapat yung pagbibilan mo is dapat dun sa authorized retailer ng motorcycles. For example, sa Vespa, pupunta tayo mismo sa showroom nila para at least we're secured na legit yung bibili natin at kompleto ng papel kasi ang hirap pag hindi siya
legit na retailer. Baka magka-problema pa tayo sa registration. So yun yung pangatlo. Yung pang-apat naman, your location should be accessible to their service center. Dapat merong malapit na service center sa area mo kapag bibili ka ng specific brand. Kasi napakahirap maghanap ng service center na may specialization dun sa brand. And yung panglima natin is lifestyle or for comfort. So kasi yung mga kaibigan namin, meron silang various model ng motor and various brand na pag-aari, or they own multiple brands of motorcycle. So they suggest you have to consider for long-term or for an alternative transportation or means. So babalik ako dun sa Chery na kasi meron kami na pag-usapan way back sa aming podcast ni Beans na parehas lang pala dito yan. Is it for flex or is it for comfort? Ayun, didiscover natin yan. Punta tayo ngayon sa Vespa, hanap tayo ng modelo and hingi tayo ng suggestion sa kanilang sales representative. Alright? Busin ko lang itong pandesal, biyahe na ako. See you later. Sa Westgate sa Alabang. So yun, galing tayo dyan sa scooter depot ba yan? So malas lang, wala. May suggestion sa akin sa Binyan. Vespa Binyan daw. So punta tayo doon. Try natin. Wiltec yung pangalan ng retailer. Alright? See you. Anyway, nandito na rin tayo sa Westgate. Baka gusto nyo na ma-update kung ano mga meron dito. So meron tayong Neil's Kitchen. Nandyan pa rin yan. Katabi ng Neil's Kitchen is UCC. And meron ka dyang Kanin Club. Yan. So ito, Katebreton, katapat ng Kanin Club. Yan, Po Saigon. Kainan na. Angry Adobo, made with love. Bean and Yolk. At katabi niyan is Melos. Then Hacienda Inasal. And after ng Hacienda Inasal, katabi niyan ay Whistle Stop. Ayun, kung gusto nyo lang ng update dito sa may Westgate ng mga kainan, yun yung mga updated na restaurant na open. Meron pa pala. Kala ko sarado na eh. Tapos na sila. Tapos nang renovate. Famous Brothers Burger. Okay din dyan. Goods din dyan. Right, so mukhang medyo bigo tayo ngayon. Hindi natin nakuha. At yun, medyo late na tayo nakauwi. Hindi man tayo nagtagumpay. Pero meron naman tayong natutunan. So today pumunta tayo ng hoping na makakakita tayo ng Vespa sa showroom. Ang problema, nung chinek natin yung Google app, nandun pa yung Vespa Alabang. Alam, nung pumunta tayo doon, wala na pala. So, number one, kapag pupunta kayo or may intention kayong pumunta ng isang lugar na hindi kayo sigurado, meron namang phone. Meron namang Facebook page. So, wala nang excuse ngayon para tumawag or mag-message. Pangalawa, bago tayo pumunta dun sa showroom, tumawag tayo sa ating mga kaibigan. It's very important to validate, lalo na pag mga ganong purchases or investment. Kahit na nag-i-inquire pa lang tayo na hingi ng opinion ng mga ma-experience na or meron ng mga mabibigay na suggestion sa atin. So, kahit na meron tayong assumption, kagaya ng mga sinabi ko nung nauna, it's better pa rin to consult para maiwasan natin yung mga, lahat naman nagkakamali, para lang maiwasan natin ng konti yung mga pagkakamali na mabibigay nun sa atin. At wag basta-basta padalos-dalos. Kung hindi naman natin kayang bilhin, pwede na natin munang ipagpaliban at i-consult natin yung ating mga mahal sa buhay. So ako, hindi ko naman siya talaga kailangan.
Meron lang akong instinct na kailangan ko siya. Kasi nga, gawa ng socio-economic situation na meron sa bansa. Mas maganda raw meron may motor para may alternative ka. So yun nga, kung nabigo man tayo sa ating objective for today, meron namang mga alternative tayong ginawa. Nag-message po tayo dun sa Facebook page ng brand na gusto natin. At dun sa showroom nila sa Cavite, ang bilis nilang sumagot. Nagbigay na sila ng presyo sa atin kaagad kahit wala pa tayong pambili. Kaya mag-view na po kayo para po makaipon tayo ng ating pambili. Pero kudos po dun sa store staff or sino po yung nagmamanage ng kanilang social media. Maraming salamat po sa information. At hanggang dito na lang po muna. Medyo mahaba yung araw natin. Maraming salamat po sa panonood. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice only to deserving people. See you sa next video.